Jewel's POV. Bumaba si Jewel ng sasakyan at di na nagpasalamat. Muntik nga lang siyang matumba na makalabas. Pakiramdam niya dun palang tumama ang alak sa katawan niya. Nasapo niya ang noo at halos gumewang na siya na magsimulang maglakad. Finokus niyang tingin sa elevator. Kailangan lang naman niyang makatuloy doon para makauwi. See? You're drunk. Napatigil siya at napasulyap sa likod. Kita niyang susundan siya ni Anton. Nakapumulsa pa to sa tuwid nitong black pants. Bakit mo ba ako sinusundan? Umuwi ka na nga? Inis niyang pagtataboy dito. Hindi kita sinusundan. Alito bago nauna pang maglakad sa kanya patungo sa elevator. Napamaang siya at pilit na sumabay sa lakad nito. Hindi raw pero papasok ka sa elevator? Anton, please wag mo na akong ihatid. Hindi kita hinahatid, Jewel. Hindi ako makikipagbiroan, Anton. Umuwi ka na't baka magalit pang asawa mo. Mas madiin niyang pagtataboy dito. Pinindit na tong elevator at tumuloy doon. Mas talo magagalit ng asawa ko kapag di ka nakauwi na maayos. Napaawang ang labi niya. Alam ni Margie na magkatrabaho sila ni Anton? Tutuloy ka ba o mananatili ka sa labas? Napakurap siya at mabilis tumuloy sa elevator. Napanguwi pa siya na muntik matumba at mapasandal sa gilid. Akmang pipindutin niyang 30th floor ngunit napindot na ni Anton. Sumiksik na lang siya sa gilid. Doon niya nakumpirma ang bruha niyang itsura. Ang gulo na ng buhok niya at halos nasa mukha na niya. I heard that your company is nearing bankruptcy. Panimula nito na kumuha ng atensyon niya. I don't care, Anton. I don't have plans to help them. Bakit di mo sila tulungan? Manugang ka naman nila. Sarkasikong bigkas niya. Natahimik ito pero ramdam niya ang mariin nitong titig. Pinikit na lang ang mata at lalong sumandal sa gilid ng elevator. Do you really want your father to be poor? Pinaghirapan niyang kumpanya niya. I said I don't care. Kumuyom ang kamao niya. Ayaw niya lang talagang pag-usapan pero sa mga narinig kanina mula sa iba, parang gusto niya nang tulungan ng ama niya. Di nga lang niya alam kung paano. Really? Pero nasasaktan kang marinig ang sinasabi ng iba? Tinikom na Jewel ang bibig at galit na nagmulat ng mata. Anong gusto mong mangyari? Tumulong ako kahit wala akong alam sa negosyo? Nakipagtitigan si Anton sa kanya at tumakbang pa, papalapit kung kaya't napaatras siya palikod. I don't want to boast but I can definitely help your father save your company. But of course, my service is not free. Madiing bulong nito. Tinaasan niya to ng kilay. Ano ba ang gusto talaga nitong mangyari? Kaya mo pa pala pero hindi mo ginagawa? Ano pang silbi na asawa ka ni Margie kung hindi ko asawa si Margie? I did not marry her. Medyo tumaas ang boses nito. Natigilan siya tuloy na napunta sa dulo ng elevator nang umakbang muli si Anton. Muntik pa siyang matumba kung di nito nahawakan ang bewang niya. Paano hindi mo asawa si Margie? Dapat asawa mo siya. Naparanok pa siya na maninggit ang mga mata ni Anton sa kanya. Naitulak niya to sa balikat dahilan upang siya naman ang mapasandal sa dulo ng elevator dahil hindi ito natinag. She's not my wife. Parang hangin na bulong nito at di maprosesong sinasabi. Nagulat pa siya nung iluhod nitong isang tuhod at basta na lang hawakan ng paa niya. Sisigaw na sana siya pero napigilan niya rin matapos nitong matantong inaalis lang nito ang mataas niyang heels. You're drunk and you're wearing high heels. Gusto mong matapos ng buhay mo? Napakurap siya at napaiwas ng tingin nang tingnan siya nito mula sa ilalim. Sinong asawa mo kung ganon? Nangihina siya sa kaalamang may ibang babae pa tong nagustuhan. Wala dapat siyang pakialam. Naghintay siya ng sagot dito. Tumayo si Anton mula sa pagkakalahod at napasiksik siyang lalo sa dulo nang kulungin siya ni Anton sa magkabilaang gilid. You wanna know who's my wife? Tinapatan niya ang titig nito bago tumungo. Pero laking gulat niya na napahawak siya sa braso ni Anton matapos itong hagkan ng labi niya. Gusto niya itong itulak. Alam niyang mali na hagkan siya nito at mali na sumagot siya. Ngunit ang mga braso niya mismo ang pumulupot sa batok ni Anton at sinagot ang malalim itong ginagawa. Lasing nga yata ang urak niya at nagustuhan ang labi nito. Halos maubusan siya ng hangin ngunit ayaw niyang pakawalan ang labi ni Anton. Mas nahilan niya ang batok nito matapos maramdaman ang palad ni Anton na patungo sa slit ng gown niya. Kinagat nito ang ibabang labi niya at sakto, humiwalay matapos tumunog ang elevator. Hudyat na nasa tamang palapag na sila. Namumungay pa ang mata niya nang hilahin siya nito papaalis ng elevator. Think about my offer, Missy. What offer? Ngumisi lang si Anton bago lumakad sa kabilang pinto. Nilingon siya nito. If you want my help,
knock on my door and spread your legs. Bigkas nito bago dumiretso sa unit na yon na kinalaki ng mata niya. Sa kabilang banda, di pa rin makapaniwala sa Jewel na si Anton ang bago nilang kapitbahay. Hindi siya pinatulog ng kaalamang yon. Pagising niya parang pinipiga ang katawan niya. Mabuti nga't naroon si Yaya Melly para asikasuhin si Jasmine. Nasa sofa siya at nakasandal habang dinadamdam ang sama ng pakiramdam niya. Di nga siya kumilos kahit ang dumating si Fufu. "Mommy, Miss Fufu is here. She brought fruit and chocolates for me." Ani Jasmine na narinig niyang tumatakbo na papunta sa kusina. Hinilot lang niya ang sentido. Lalapit din naman si Fufu. "Anyari sa'yo para kang bruha dyan?" Bulgar na punan nito. Napamulat siya ng mata. Nakapamewang na pala ito sa harapan niya. "Ang sama ng pakiramdam ko. Ayoko muna mag-shoot." Dinig niyang napabuntong hininga si Fufu. "Nilaklak mo yata lahat ng wine sa event?" Di na lamang siya sumagot. Kasalanan ng alak na yan kung bakit siya tumugon sa hagka nila ni Anton. Lalong sumasama ang pakiramdam niya kapag naaalala niya yon. Mabuti nga't di pa tumatawag si Floyd. Nakokonsensya na kasi siya. Mabuti na lang pala at to the rescue ako, no? Litanya ni Fufu. "Paano mo nasabi?" Binagsak nito ang isang folder sa mesang maliit na nasa harap nila. "Tinapos na ni Sir Anton ang kontrata mo. Hindi yan breach of contract kaya't wala kang babayaran?" Napaayos siya ng upo bigla sa narinig at kinuha niya ang folder. Binasa niya pero hindi niya naintindihan sa sobrang sama ng pakiramdam niya. Ang importante lang sa kanya ngayon po pwede na silang bumalik sa States. "Uuwi na tayo?" Nakangiting tanong niya kay Fufu bago sinara ang folder at hinagis pabalik sa lamesa. Ngumisi ito. "Hindi, bibigyan ka niya ng bagong trabaho." "Ha? Fufu naman, sana di mo na tinanggap." Desmayado siyang napasandal muli sa sofa at halos manghina. "Peste ka, umayos ka dyan. 20 million ng offer sa'yo, paano di ko tatanggapin?" Pagyayabang nito. "Mukhang pera. Ano namang gagawin ko?" Wala kang gagawin. Magpapahinga ka lang." Muli itong humisi habang siya naman nalilito. "Anong wala? Hindi magsasayang ng pera si Anton para sa pahinga ko." Mabilis tong umupo sa tabi niya at kumapit sa braso niya. "Wala kang gagawin. Isipin mo lang na bakasyon mo ng 3 buwan dito sa bansa." Nanlaki ang mata niya. 3 buwan? Baliw ka na ba, Fufu? Bakit mo tinanggap? Wake up, girl. 20 million yon. Mahirap ipunin yon kahit makailang project ka pa sa ibang bansa. Binayaran ka niya ng galon kalaki pero kailangan dito ka lang sa bansa ng 3 buwan. See? Napakabait. Kung ako sa iyo, magbabakasyon ako at susulitin ng 3 buwan. Pagmamayabang nito. Napailing siyang muli. Di man lang nito naisip na baka may hidden agenda ang lalaki. Sinong pesteng magbabayad ng malaking halaga para lang makapagbakasyon siya? Si Anton? Sigurado siya hindi yon libre at hindi yon mabait. "I can't believe you, Fufu. Pinapahamak mo ako, maha-high blood ako sa iyo eh." Agad siyang tumayo at mabilis na nagtungo sa kusina. Alam naman niyang sumunod ito. Hinarap niya si Jasmine pero mukhang nasa kwarto na. Kumuha na lang siya ng malamig na tubig. "Ano ka ba naman, Jewel? Chance mo na to. Magliwaliw ka. Magbonding kayo ni Jasmine. Kumain, matulog o kaya pumasyal. Bakit pa ayaw mo?" Lumagok siya sa tubig bago binaba ang baso. Para naman si Floyd. Alam niyang sumunod kami sa kanya agad doon. Ikakasal pa kami, Fufu. Pagdidiin niya. Umikot lang ang mata nito at dismayadong umiling. "Tingin mo talaga, loyal sa'yo si Floyd?" "Whatever you say, Fufu, si Floyd pa rin ang papakasalan ko." "Ani ka ba, Jewel? Do you really think he's loyal? You don't even know if he's someone else right now. Huwag kang manhid dyan. Sikat ka kaya siya dumidikit sa'yo. Pero ano, hindi niya nga kaya manatili sa tabi mo ng matagal." "Shut up, Fufu. Mag-aaway tayo kapag pinagpatuloy mo yan. Please, huwag mong sirain si Floyd sa akin. Busy siya sa negosyo niya. Ang gagawin mo ngayon, ibalik mo ang pera kay Anton at umalis na tayo dito." Napabuntong hininga ito. Nakahinga rin siya na maluwag at sa pag-aakalang nakumbinsin niya ito, "Hindi ko gagawin yan, Jewel. Magbabakasyon na ako ngayon pa lang. Ikaw, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Tatawagan na lamang kita matapos ang 3 buwan. Magbe-beach pa ako, babush." Nagulat siya sa naging sagot ni Fufu. Bigla siyang tinalikuran nito at tumakbo sa pinto. "Fufu, ano ba? Huwag kang ganyan. Huwag mo namang gawin sa akin to." Hinabo niya to ngunit natatawa lang tong kumaway sa kanya. "Enjoy your 3-month stay, Jewel."
Sigaw pa nito bago tuluyang sinara ang pinto. Napamaang siya at di makapaniwalang na utakan siya nito. Ngayon, problema na naman ang meron siya. Isusumpa na talaga kita, Fufu. Napabagsak na lang siyang muli sa sofa at napatitig sa salaming dingding. Panigurado siya hindi libre ang 20 billion. Mommy, are we going back soon to the States? Si Jasmine na lumapit sa kanya. Kasunod nito si Yaya Melly na napakamot sa noo. Not yet, baby, but we will. Soon. I will find a way. Don't worry. Oh, it's alright. I wanna stay here anyway. Binalingan nito si Yaya Melly at hinatak ang kamay nito pabalik sa kwarto. We have more time to see my Uncle Guapo, Yaya. Gosh, I'm so happy. Napatulala siya sa inakto ng anak. Hanggang din ba naman gusto pa rin niyang makita si Anton? Gosh, I'm not happy. Panggagaya niya ngunit napangiwi din sa sarili. Buong araw yatang masama ang pakiramdam niya sa problema. Si Yaya Melly pa nga nagluto ng dinner dahil wala siya sa mood. Nag-iisip pa siya kung paano mahagilap si Fufu at makukumbinsi na ibalik ang 20 million kay Anton. Pinilit niyang maligo para naman makatulog siya. Naka-90s na siya nang lumabas. Kita niyang tutok sa panonood ang dalawa. Hala, sayang naman. Dinig niyang bulalas ni Yaya Melly. Sinuklay niya ang buhok at lumapit para lang mapatingin sa pinapanood nitong balita. Naka-flash sa screen ang mismong kumpanya ng daddy niya at ang mga nagpoprotestang empleyado. Nanghihingi ng sahod. Tuluyan na nga magsasara ang Carillo Corporation ayon sa mismong founder na si Melvin Carillo. Handa ron itong panagutin sa batas lahat ng utang na kinasasangkutan. Di rin ito kayang bayaran ng mga empleyado. Napatulala siya at hindi na yon maintindihan matapos makita ang mismong pag-aresto sa daddy niya. Kaninang umaga pa yata nangyari. Utang? Bakit may utang? Nangihinang bulong niya sa sarili. Nakita niyang sinama talaga ng mga pulis ang daddy niya. Mommy, he's already old. He doesn't deserve to be in jail. Sa Jasmine na naiiyak pa kahit di naman ito alam ng lolo nito ang nasa TV screen. Nangilid din ang luha niya. Wait here. We will not let him stay in jail, baby. We will save your grandfather. Madiin niyang bigkas bago dumiretso sa pinto. Dinig niya parehong nagulat si Jasmine at Yaya Melly sa sinabi niya, ngunit di na siya lumingon. Nanlabo ang paningin niya sa nagbabadyang luha. Tinahak niya ang kabilang pinto at malakas siyang kumatok doon. Tipong magigiba iyon. Pati ang doorbell pinagdiskitahan niya. What? Bungad ni Anton nang buksan nito ang pinto. Naparunok siya matapos makitang nakatapis lang ito ng tuwalya at mukhang bagong ligo lang din. What do you need, Missy? Seryoso ang boses nito. About your offer. The help, I mean? Mahinang bigkas niya. Kita niya tumaas ang gilid ng labi ni Anton pero seryoso pa rin ang tingin. You know what to do. Are you willing to? Fine. Gagawin ko lahat ng gusto mo but you need to help my father. Hahayaan kitang gamitin ang katawan ko pero walang dapat makakaalam. Lalo pat pareho tayong may ibang karelasyon. Di niya ituloy ang sasabihin nang hilahin siya ni Anton papunta sa unit nito. Pagkasara ng pinto, sinandal siya nito roon. Nahigit niya ang hininga matapos itong idiin ang sarili sa kanya. Ramdam niya ang kamay nitong humawak sa suot niya. Fine, trust me. You have my word and this will be our dirty secret, Missy. Paos nitong bulong bago tuluyang sirain ang suot niya, kasabay ng paghaga nito sa kanyang labi. Mariing pinikit na Jewel ang mata matapos bumaba ang haga ni Anton. Forget about your fiancé. I don't want to continue doing this if you're thinking of him. Madiing bulong ni Anton. Nagmulat siya ng mata at nasa lubong ang mabagsik nitong tingin. I am not thinking of him. Alam mo kung bakit ako nandito, this is against my will. Totoo naman ayaw niya magkasala, pero para sa daddy niya gagawin niya. Isang gabi lang naman. Isang gabi lang at masasagot na ang problema niya. Against your will? Fine. Let's see if this is really against your will. Napaawang ang labi niya at muntik mapasigaw matapos maramdaman ang mainit itong palad sa pagitan ng hita niya. Bumigat ang paghinga niya at muling napapigit. Di niya kayang tingnan ang nag-aapoy nitong titig. Magmamakaawa ka sa gagawin ko sa'yo, I swear. Muling galit na bulong nito. Kinagat niya ibabang labi upang pigilan ang pagsigaw. Napakapit siya sa matipuno nitong braso na magsimulang gumalaw si Anton. Please, kumamit ka ng proteksyon. Liyong pakiusap niya. Di siya nito pinansel at pinagpatuloy lang ang ginagawa. Di niya napigilan ang pag-awang ng labi niya matapos maramdaman ang kamay nito sa bandang ibaba niya. Beg if you want more. Paalala nito. Di niya gagawin yun. Hindi siya magmamakaawa ngunit tatagpuan niya ang sarili
na nauuhaw sa init. Tell me, do you want more? Ngumiti lang siya sa mga mata. Ang bigat na ng paghinga niya, ngunit walang pakialam si Anton doon. Kahit pamainit ang tingin nito, mukhang walang balak na ibigay ang gusto ng katawan niya. I thought you want me. Mahinang sambit niya. I want your body, Jewel, not you. Bahagya siyang nasaktan. Sa sinabi nito, sinampa siya ng katotohanan ng init lang ng katawan ng habol nito. Now, gusto ko na paligayahin kita. Magmakaawa ka, Jewel. Ask for it. Diniin siya nito sa pinto. Hindi niya na maintindihan ang sarili, pero gusto niya. Sa lapit pa lang ng katawan ni Anton sa kanya, bumabalik ang init na gusto niya at muling naramdaman matapos ang 2 taon. Please, more. Napakahina ng boses niya pero alam niyang narinig nito. What? Louder, Jewel? Huminga siya na malalim. I want more, Anton. Tuluyan ang sinira ni Anton ang ibaba niya at sinimulan ang kanina pang gustong gawin. Nang maramdaman niyang malapit na siya, nabitin lang sa ere ang pagsigaw niya na mahina. Matapos tumayo si Anton at ibaba ang binti niya. Gulat niya tong tiningnan. Alam niyang nakikita nitong pagkabitin sa mukha niya kung kaya nakangisi ito. What now? You will leave me hanging? Konklusyon niya. I thought it's against your will. We're done, by the way. Go back to your unit, Jewel. Natigilan sa roon at nagdikit ang hita niya. Nahiya siya bigla sa sarili niya. Naiinsulto rin siya sa ngisi nito. Hindi mo natutulungan ang daddy ko? Nanghihinang tanong niya. Maybe no, we didn't do anything. Then let's do it. Yun ang pinunta ko rito, ikaw mismo nag-offer nun, tapos aayaw ka? Hinanakit niya. Wala na siyang pakialam kahit magmukha pa siyang desperada. Hindi siya aalis sa unit nito nang walang napapala. Ngayon ikaw pang galit. Remember, you need my help, Missy. Sarkasikong bigkas nito. Nagtagis ang ngipin niya. Eh di wag, aalis na ako. Akmang bubuksan niya na ang pinto, ngunit nagulat siya sa pagpigil nito sa braso niya. Nalabas kang walang kahit ano sa katawan? Matapang niya itong tiningnan. Wala kang pakialam. Hahanap ako ng ibang tutulong kahit pa katawan ko ang kapalit. Bitiwan mo ko, Anton. Napasingap siya na muli siya nitong sinandal sa pinto. Di siya nakakilos nang itaas nitong isang binti niya at isabit yon sa bewang nito. Nahigit niya ang hininga matapos maramdaman ang diretso ni Anton sa kanya. Hindi ako papayag na makipagsalo ka sa iba. Gigil nitong bigkas ng habang ang tingin ay nanlilisik. Uminahon ka, Anton? Madiel at pabilis tong gumalaw ka agad. Halos hindi na siya makahinga matapos siya nitong ipitin sa pinto. Pati katawan niya napapasabay sa bilis ng galaw nito. No man is allowed to do this with you, Jewel. Not even your fiancé. Galit na bulong nito. Nauwi sa mahinang sigaw ang dapat na sagot niya. Matapos, siya nitong buhatin at ibagsak sa kama. At magsimula muli, hanggang sa makalipas ng ilang sandali, ay sabay na nilang naabot ang sukdulan. Bumagal na ang galaw ni Anton habang siya'y naghahabon ng paghinga. Tumigil to pero hindi lumayo sa kanya. Napapikit na lamang siya at napamura sa isipan niya. Sana lang ay walang magtagumpay na lahi nito ang lumangoy sa loob niya. Pero duda siya roon dahil mukhang sinisigurado yun ni Anton. Mabagal pa rin tong gumagalaw kaya pigil niya ang muling pagsigaw. You did not use protection. Nangihinang paalala niya. Yeah, don't you dare take contraceptive pills again. I will be watching over you. Pagbabanta ni Anton bago muling magsimula. Sa kabilang banda. Kip-kip na Jewel ang kumot habang nakaupo lang siya sa gitna ng kama, sapo ang noo. Ngayon niya napagtanto ang nangyari na hindi niya alam kung anong oras na at gusto na lang niyang umuwi. Baka mamaya kanina pa tumatawag si Floyd. Kinagat niya ang ibabang labi matapos makonsensya. Kahit sabing isang gabi lang, nilalaman pa rin siya ng pagsisisi. Pero sa tuwing maiisip niya na maisasalba ni Anton ang kumpanya nila, kumakalma siya. Di bale, isang gabi lang naman at di na mauulit pa. Wala namang makakaalam. It's 3 a.m. Here, drink this. Napaangat siya ng tingin matapos marinig ang mga yabag ni Anton papalapit sa kanya. Nakatapis pa rin to ng tuwalya. May bitbit tong baso ng gatas na kinairap niya. Anong tingin nito sa kanya? Buntis ka agad? Hindi niya yon kinuha kaya't nilapag nito sa bedside table. Namayawang to at mariinsang tinitingnan. Uuwi na ako. Bukas na lamang natin pag-usapan ang pagtulong sa daddy ko.
Mahinang bigkas niya. Kanina pa nga niya gustong umuwi kaya lang wala siyang maisuot na damit. Isa pa namamanhid ang hita niya. Kung uulit pa ang ginawa nila baka hindi na siya makalakad. We still need to talk about this. Lumamig ang boses nito kaya't muli niya itong tiningnan. Kung uulit pa ang ginawa nila hindi na siya makakalakad. Binuksan nito ang drawer ng mesa at nilapagan siya ng folder at ballpen. Ano to? Kontrata? Umupo to sa gilid niya. Amoy na amoy niya ang mabango nitong amoy. Pero hindi man lamang to pinagpapawisan. At napagod sa ginawa nila samantalang siya ay magulong-magulo ang buhok. What do you expect? Go home and pretend nothing happened? Naalala ko ang bawat pagsigaw mo sa pangalan ko, Missy. Huwag mong asahan na basta na lang kitang pakakawalan. Napatulala siya sa sinabi nito. Nagawa pa nitong hawiin ng buhok niyang nalaglag sa kanyang pisngi. Don't touch me. Madiin niyang bigkas dito at bahagyang umatras. Umigting ang panga nito sa ginawa niya. Don't touch you. Do you want me to make you remember what we did? How I kept my lips between your... Shut up, Anton. Tapos na yon. Tsaka bakit pa kailangan ng kontrata isang gabi lang naman? Tumupad ka sa usapan? Ngumisi ito. Sino bang nagsabi na isang gabi lang ang gusto ko? Gusto kitang makasalo araw-araw? Pagdidiin nito na kinalaki ng mata niya. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi pwede ang sinasabi mo. Very fancy ako at may asawa ka. Doon ka sa asawa mo kung gusto mo. Nahigit niya ang hininga nang hapitin nito bigla ang bewang niya. I don't want her. Nanindig ang balahibo nito. Dahil pakiramdam niya, siya ang sinasabihan nito ng ganoon. Mali pa rin. Hindi na pwedeng maulit to. Fine, that I won't help your brother. Nagulat siya roon at napaharap dito. Wala siyang pakialam kahit pa malanghap nito ang hininga niya sa sobrang lapit nito. Hindi ganyan na napag-usapan. Tumupad ka, Anton. Nangako kong tutulungan ng daddy ko. Nanginig siya sa galit pero hindi ito natinag. Tumikwas ang isang kilay nito. I did not promise anything. Ang sabi ko lang gusto mo ng tulong ko, katukin mo ako. Paghiwalayin yung mga hita mo para sa akin. It's still up to me whether I will help your father or not. Di niya to makapaniwalang tiningnan. Napaka-peste nito. I'm not going to help him anyway. I want you 3 months. You should be available when I want you anytime, anywhere. Madiing bulong nito bago higpitan ang hawak sa bewang niya. Planado mo to? Ginamit mo pa ang pagbagsak ng kumpanya ni Daddy para tumakbo ko sa'yo. Kaya ba nag-offer ka rin ng 20 million para manatili ako ng 3 buwan sa'yo? Nababaliw ka na nga. Dumilim ang tingin nito sa kanya pero hindi siya nagpatinag. Ano bang gusto nito sa kanya? Katawan niya lang? O baka naghihiganti ito? Hindi pa ba ito naka-move on kahit may asawa na to? Whatever you say. Pirmahan mo man o hindi ang kontrata, it is your obligation to attend my needs. I already paid you. Naitulak niya ito dahil doon. Bumaba siya sa kama at walang pakialam kahit pa hindi siya nadala ang kumot. Ano pa bang silbi kung nakita na naman itong lahat? Si Fufo ang tumanggap ng pera mo. Si Fufo ang gawin mong fun buddy. Ikakasal na ako, ayoko makulong at sabihang kabit. Dumiretso siya sa closet nito at walang pasabing binuksan iyon. Nanghihiram siya ng damit. Fine. What about if I send our videos to your now fiancé and to my wife? Napatigil siya at napaharap dito. Nasa likod na niya to at halatang hindi ito nagbibiro. Anong video? Anton, hindi magandang biro yan. Kinilig nito ang mukha at tinukod ng isang palad sa closet nito. I am serious. I'm smarter than you, Missy. I know what I'm doing here and yes, I am blackmailing you but I don't care. Sisirain ko ang pangalan mo gaya ng pagsira mo sa akin. Napasinghap siya. Galit siya pero di niya madepensa ng sarili niya. Ayaw man ba na may video nga pero ayaw niya makampante? Baka mamaya trending na siya bigla dahil sa video. What exactly do you want to happen? Mabigat niyang tanong. Turn around and I will tell you what and how. Utos nito. Nagtagis ang ngipin niya at kalitong tiningnan. Ayaw niyang tumalikod. Bakit kailangan pa tumalikod ako? Dito sumagot. Buwaba ang tingin nito kahit sinundan niya yun ang tingin. Napaawang ang labi niya matapos makitang nasa pagitan ng hita nito. See? Ang nasa pagitan ng hita ko gustong makatuloy muli sa'yo. Let him do the explaining. Paos nitong bulong. Ayaw niya pa rin tumalikod. You are obsessed. I am not. Kinukuha at ginagawa ko lamang ang mga bagay na dapat ginawa ko 2 years ago, Jewel.
Now, turn around. Dumiin ang boses nito. Ilang beses pa siyang napasulyap sa pagitan ng hita nito. Kaya naman pala, nanakit ang katawan niya. Naparanok siya at wala sa loob na tumalikod. Ramdam niya ang braso nito na gumiya sa binti niya pahiwalay. Uminit bigla ang katawan niya matapos magsimula si Anton. That is what we're going to happen every single day, Jewel, if I want it to. Of course, this will be our secret. Hindi ko ipapaalam sa asawa ko pero hindi mo rin ipapaalam sa fiancé mo. This feels so good. Bumulong pa ito habang nagsisimula ng gumalaw mula sa likod niya. Kumayom ang kamao niya dahil kagaya nito ramdam niya ang kagustuhan yon sa katawan niya. Mahilig ka talaga, Anton. Di niya mapigilang bigkas sa kabila ng init na nararamdaman. Yes, I am. Ikaw ang gumawa niyan sa akin, Jewel. And I swear you won't leave this country without another baby inside your tummy. Magdiing pababanta nito na kinapikit niya ng mariin. OMG, hindi siya pa pwedeng mabuntis.